Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin
upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy tayong magpaalalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po, mga kapatid kay Kristo. Parang iilan lang po yung narinig kong boses. Isang magandang umaga po, mga kapatid kay Kristo.
Kitang-kita po pala ang aking tagihawat dyan. Na-experience nyo na po ba ang minsang nasa bahay kayo or nasa inyong kwarto pagkatapos nawalan ng power o kuryente? Biglang nagdilim ang paligid. Ano po ang una ninyong ginagawa? Ano ang una ninyong hinahanap? Kandila? Flashlight? Pero dahil nasa modernong panahon na, cellphone. Yung flashlight sa cellphone ang ginagamit. Pero ang totoo, hindi yung material na bagay ang hinahanap natin. At yon ay liwanag. Ano po? Katulad din ng sinabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Pinapaalalahanan tayo ni San Pablo at bilang unang punto rin ng aking pagninilay, ang sumusunod kay Jesus ay mga taong liwanag. Gaya ng sabi ni San Pablo na hindi tayo mga anak ng kadiliman. Tayo ay mga taong liwanag. Hindi tayo kakampi ng gabi at kadiliman. At ito ay konektado din sa Ebanghelyo ni San Juan. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ano po? Kaya kung tayo ay sumusunod kay Kristo, kung si Kristo ang parte ng ating buhay, we have that same light. Maging tayo ay tagapagdala din ng liwanag na yon. Ano po? Dahil kapag may liwanag, may buhay. Katulad ng halaman, subukan niyong ilagay yan sa dilim, sa lilim, at walang sinag ng araw. Anong mangyayari? Mamamatay. Sa konteksto ng ating pagbasa, pinatutungkulan ni San Pablo ang kadiliman bilang kasalanan. At kung tayo'y nabubuhay sa kasalanan, unti-unti din nating pinapatay ang ating espiritu. Because we are living in darkness and no longer in light. Kaya salamat sa Panginoong Hesus sa pagtatatag niya ng sakramento ng kumpisal. Dahil ayaw ng Panginoong Hesus na manatili tayo sa kadiliman ng kasalanan. Gusto niya tayong akayin lagi papalapit sa liwanag at sa Kanya. Katulad ni San Padre Pio, ginamit siya ng Diyos para magsilbing liwanag sa mundo. At kaya tayo lumalapit sa Kanya. Yung nakita niyang liwanag, gusto nating makita rin natin. Kadiliman ng problema sa buhay, kadiliman ng mga pagsubok, na parang wala na tayong makitang liwanag, wala na tayong malapitan, pero nandyan si Kristo, nandyan ang Eucharistia, nandyan si Padre Pio. Sila ang nagsisilbing liwanag. Ano po? At sabi din nila, ang mga taong malungkutin, nakasimangot lagi, sila yung lapitin ng tukso at demonyo. Kaya yung kalapit ninyo,
Tingnan ninyo. Tingnan nyo po. Malungkutin po ba? Ano? Dahil kung tayo ay mga anak ng liwanag, dapat nagmamanifest sa atin yun. Hindi yung mga mukhang pinagsakluban ng langit at lupa. Ano po? At katulad din ni Jesus na nabuhay muli, sa pagkabuhay niya, ang dala niya ay liwanag. Liwanag na para sa sangkatauhan. Sagipin tayo sa kadiliman ng ating mga kasalanan. At bilang ikalawang punto, ang nabubuhay sa liwanag ni Kristo ay tagapagdala din ng liwanag. Hindi lang tayo mga taong liwanag, kundi tayo din ay mga tagapagdala ng liwanag. Naniniwala ho ba kayo doon? Katulad ng binanggit ni Jesus sa Ebanghelyo, pinalayas niya ang masamang espiritu sa katawan ng tao, sa kadiliman ng buhay ng taong iyon. Si Jesus ang nagsilbi at nagdala ng liwanag para palayasin ang masamang espiritu. At tingnan po natin, yung taong pinagaling ni Jesus ang magsisilbi ding liwanag para sa iba. Siya ang magiging buhay na saksi sa katotohanan ng liwanag na dala ni Kristo. At kapag may kadiliman, iba po ang epekto sa atin. Kapag tayo'y nasa dilim, hirap tayong kumilos. Hirap tayong makita ang mga bagay-bagay. At lahat ng nasa dilim ay namamatay. Kaya please lang, huwag niyo pong pipiliin lagi sa dilim. Ano po? Kahit na napakadilim na ng buhay o ng ating kapaligiran, kahit nakatiting na liwanag, still it is light. And a simple and humble light can conquer the entire darkness. Ganon kahalaga ang liwanag, katulad ni Kristo. Ngayon, tingnan niyo po yung inyong katabi nang may ngiti. Ngitian niyo po yung tabi niyo, katabi niyo. Nagliwanag po ba? And that's our mission. Yan po ang mission natin bilang mga tagapagdala ng liwanag. Yung mga kaibigan natin, kapitbahay natin, at mga taong malalapit sa atin na nakaka-experience ng kadiliman ng buhay. Baka ako, ikaw, o tayo ang iniintay ng taong iyon. Baka tayo ang gagamitin ng Diyos na magsilbing liwanag sa madilim nilang buhay. Meron po akong isang kaibigan, tumawag po sa akin sa 10 oras ng gabi. Gustong magpakamatay. Magka-video call kami, pinapakita niya sa akin yung lubid na nakatali sa taas. Alam kong hindi siya nawawala ng pag-asa. Nagawa niya pa akong tawagan. Siguro nakita niya sa akin yung katiting na liwanag. At napaglabanan niya yung kadiliman na yon sa buhay niya. Kaya maging kayo, ikaw o ako, ay baka gamitin din ng Diyos. Gaano man kaliit na liwanag yan. Ang liwanag na yon ang magsisilbing buhay para sa iba.
para tahakin ang liwanag pabalik kay Kristo. And that's our mission. I encourage you, my dear brothers and sisters, always choose light and be a light. Maging liwanag kayo, tayo, ako, sa kadiliman ng ating lipunan, na puro kaguluhan at kasinungalingan. Baka sa atin dapat magmula yung liwanag. At nang sa gayon, maakay natin ang iba pabalik sa pinagmumula ng liwanag at nag-iisang liwanag sa buhay natin, si Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sa ating amang maawain, ating ipahayag ang pagdakila natin sa kanyang kapangyarihan. Itaas natin ang ating mga kahilingan at buong kababaang loob na hingin natin ang kanyang mga biyaya at pagpapala. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, upang maakay nawa ng banal na Papa Leon ng lahat ng mga obispo at mga pari, ang mga mananampalataya sa dakong inilalaan ng Diyos sa mga mabababang loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong sanlibutan, upang ang kapangyarihan ng Diyos na dinadakila ng mga mabababang loob ay kilalanin nawa ng mga tagapamuno rito nang maakay nawa nila ang sangkatauhan sa pamayanang puno ng kapayapaan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahabag-habag na kalagayan, lalo na yaong dumaranas ng lupit ng digmaan, ng pagkagutom at mga kalamidad, upang ang lihim ng Diyos na ipinahahayag niya sa mga nagpapakumbaba ang magbigay ng lakas sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. At sa sandali po ng katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga sariling intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, ibuhos mo nawa sa amin ang iyong walang hanggang awa at ipagkaloob mong makataha kami sa tunay na daan na maghahatid sa amin sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Hesukristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinamag ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa ng may ngiti. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob nami madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo
na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa Pambansang Dambana ngayong darating na September 14 mula 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kaalinsabay po, ito ay ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling lalo tigit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman pong magbahagi ng tulong at donasyon para sa gawaing ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po at magkaisa para sa gawaing ito. Ang susunod pong misa isaganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Pakilabas po yung mga dasalan, rosaryo, imahen. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.